good morning mga kadok. Halika, pasyal tayo sa kennel ko. Medyo may di-discuss lang ako na bad news. Okay? Kaya lang, siguro, hindi naman talagang accept. Parte ng pag-breed. Kaya samahan niyo ako. Pasyalan natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung topic natin ngayon. Hello, good morning mga kadogo. So, ito. Nandito ko ngayon sa kennel. I-discuss natin yung sinasabi ko sa inyong bad news. Ito ay part ng pagiging dog breeder mga kadogo. Remember, si Cotton and Pickles is nasa vlog ko, lumalaki na mga tiyan, di ba? So, sad to say, si Cotton, sa tingin ko, hindi talaga nag-take. So, ginawa ko tong content na to, and vlog na to, para na rin na may matutunan kayo sa gantong senaryo. Kasi nangyari mga kadogo, hindi ko nga gaanong binablog si Cotton. Remember, hindi ko nakikita. More on kay Pickles tayo. Kasi nga, pinag-aaralan ko pa yung nangyayari sa kanya. Kasi duda ko Siya kasi yung last time na nag-produce ng marami. Pero remember, kung sino yung sire na kinuha ko, yung dinasire ni Cotton yun. Kaya talagang komportable at kampante akong mabubugis. Kaya lang kasi nga mga kadogo, inuulit ko, part ng pagdodog breed. Hindi talaga minsan nagtitake. Okay? Pero kaya hindi siya nag-take dahil may problema sa tingin ko. Kasi di ba, inobserbahan ko nga. Ganito ang nangyari niya mga kadogo. Lahat ng sign na sa kanya after ma-stud ng thrice, after 2 weeks, nagsuka, tapos yung nag-change ng mood, naging masungit, tapos lumalakas ng kumain, at naging lumakas ng kumain. And, na-remember ko po, bago mag 1 month, upon last stud, nag-nosebleed si Cotton. Nasa vlog ko yun, mga kadogo, nag-nosebleed. Nasa taas pa kami sa kama, magdamag ko siyang niyeyeno, tapos papaya, tapos yung gamot pa. So, nawala sa isip ko kasi parang normal nosebleed lang. Dahil oras lang ang tinagal. Okay, wala lang sa isip ko. Tapos noon, mga succeeding days, until now, laki ng katawan, di ba, mga katawan? Talagang masasabi natin buntis. Okay? So, inobserbahan ko pa rin siya hanggang 40 days, 45 days. Yung nipple na tinitignan ko. Hindi nagbabago ng kulay ng nipple, yung katawan niya lang talaga. At kino-compare ko siya kay Pickles. Si Pickles talagang may mold yung pagkabuntis sa tiyan niya, sa tummy niya. Lumalaylay talaga. Kay Cotton, solid lang na bilog. So ito, nag-decide ako na i-declare na hindi talaga siya nag-take. Again, part po to ng pagdo-dog breed. Healthy po ang sire. Wala tayong masabi dahil proven talaga, napakaganda ng sire na yun. Talagang gusto ko talaga magkaanak uli si Cotton doon dahil ang ganda ng mga pin-reduce. Yun nga lang sa tingin ko as a dog owner niya and sa experience ko ng 9 years, dahil nga doon sa pag-nosebleed niya, kahit ginamot siya at may mga gamot or vitamins na binigay sa doktora, maybe yun din yung naka-apekto sa kanya. Dahil nag-take ng synthetic medicine So, naging epekto nun, na-apektuhan yung fetus. Okay? Tapos yung mga ginawa ko pang herbal na papaya, medyo mapakla yun. So, okay na. Dumaling siya that time. So, nagtuloy-tuloy. Lumaki ang katawan niya. Tumaba dahil nga nagamot. Tumaba. Pero until lang po, hindi ko po binlag sa inyo last week na nag-lose bleed si Cotton dahil nalulungkot na ako ng time. Dahil alam ko manganganak na siya Last week lang yun Manganganak na, bakit nag-lose bleed? Gabing-gabi po yun, pumunta po ako doon sa training center para humingi ng dahon ng papaya. Dahil napakagaling naman po talaga ng papaya pag medyo nakikita natin nababawasan ng dugo.
mapatao man o hayop. Proven po talaga yan. Plus yung dati niyang gamot. Eh, sumugal na ako, pinainom ko na ng gamot, at sabi ni doktora, ituloy daw yung dati niyang gamot. Kaya lang, worst come to worst, syempre, dahil sa buntis, may epekto ang mga gamot. So, I decided na painumin na rin ang gamot. Hindi naman siya pampalaglag, mga kadugo, pampagali. Kaya lang, syempre, di ba, may mga gamot na hindi suited sa mga buntis. Kaya lang, anong choice? Wala akong choice. Sabi yung doktora, you have no choice. Gamutin, pero mamamatay ang dog mo. Kasi, yung dugo niya, mga kadugo, buo-buo na. Kung nosebleed na tumutulo lang, last week talagang sobra, severe, tuloy-tuloy hanggang madaling araw. Tapos sinusukan niya na yung dugo na nagbubuo-buo na. Sabihin talagang marami siyang naluludok. Naratel na ako mga kadugo. Kaya halos gabing-gabi kumuha ako ng dahon ng papaya nga. Plus yung gamot, pinainom ko na. So ito, gumaling na naman po. Kaya lang mga kadugo, yun niya ang bad news. Malaking epekto rin yung paggamot ko sa kanya. Kaya lang sabi ng ni doktora, kasi buntis siya, konting magiging effect yun. Plus yung bumaba yung platelet niya, kaya baba na resistensya niya. So malaking epekto sa pagbubuntis ng aso po yun. So anong nangyari po yun, hindi po nagtuloy ang pagbubuntis ng Koton. Pero ngayon mataba. Kala mo nga buntis mga kadogo. Kaya ako nasabing hindi buntis. Tingnan niyo mga kadogo, papakita ko sa inyo akal. Ayan mga kadogo si Koton. Tingnan niyo po yung magaling yan. Lakas niya kumain eh. Kaya lang yung tiyan niya. Ang laki ng tiyan. Pintog. Kaya lang, if you notice, hindi nagbago yung nipple niya, yung color ng nipple, bilog pa rin siya, saba pa rin, kala mo nga buntis po, pero wala siya nung humps na tinatawag. Kasi nasa almost 50 days na dapat may humping na to. Meron na namumukol, at ito meron na siyang mga sac para sa milk, at yung nipple po, importante, dapat pink na to, halos parang galit na. Wala siyang ganun. Kaya nag-decide ako i-vlog. May matutunan din po yung iba sa atin dyan. So na-experience ko na yun. Kung titignan niyo mga katoto, buntis o laki. Yan, ano ba? Kasi talagang matabala po siyang aso. So ngayon po dinideclare ko talaga wala negative to. Negative to. Hindi ko na kailangan ipatest. Negative siya. Pati yung bulba niya, hindi namamaga. Nung last time kasi yan, iba yung tsura ng bulba niya. Nung makakala siya. So yun mga kadogo. Nakakalungkot man. Pero again, part yan ng pag-dog breed mga kadogo. Huwag tayo manulungkot. Ang mahalaga ligtas si Koton. Naka-recover sa sakit niya. Nagawa ko yung part ko bilang owner niya, amo niya. Napagaling namin siya sa effort namin. So, masayang-masaya na ako nun. Kung di man siya nag-take, ika nga ni doktora, marami pang next time. Okay? Ang mahalaga si Pickles po, talagang manganganak na. Nagbibilang na lang po kami ng 1 linggo mahigit. And may isa pang good news mga kadogo. Marunong talaga sila. Okay? Hindi man nag-take si Koton ngayon, pero yung po, nagpe-pair na po yan, dalawang yan. Baka nga hindi ko lang na-monitor, baka nagkastahan na yan eh. Kasi ganyan na sila. Hindi na sila maligalig. So mga kadogo yun, kung bibigay sa atin ng linigat, ang portion naman ibibigay ni God, ngayon pa lang, maraming salamat ni God dahil si Pickles positive na buntis. Si Koton, nagpapasalamat din ako sa nangyayari dahil napagaling namin tong aso namin. Hindi man nag-take, gumaling. Kasi dahil din sa init. Kaya nga, tatlo na ang electric pa nila dito sa kinin. Pagbaga. So ayun mga kadogo, no, binlag ko to, tinapik ko to para lang din mapanood ninyo at malay nyo na experience nyo to. Na yun,
Okay? Malaki ang chance na hindi magtuloy ang pagbubuntis ng isang aso, lalo na kung sa first month niya, bumaba ang resistensya niya. First month kasi yun yung may fetus na yan, developing stage talaga yan ng fetus, nagkasakit, bumaba resistensya, bumaba platelet, hindi natuloy kasi resistensya po yun. Para pong ano yan mag-i-stud tayo ng male and female na may isa sa kanila na may sakit. Hindi magtitake kahit ano gawin ninyo, kahit healthy yung dam or healthy yung sire, kung yung dam naman or sire may sakit na especially yung resistensya ay napakababa, hindi magtitake. Ganon din po to. Kahit na healthy siya nung in-stud natin, pero yung developing stage niya, yung 1 month or less than 1 month, nagkasakit siya, nag-nosebleed, bumaba ang platelet, doon pa lang, doon nagsimula yung hindi ma-develop yung fetus. Tapos nasundan pa nga nung last week, sobra severe, nosebleeding dahil napakababa ng platelet. Monitor naman to ni Dr. Batch. And thank you sa iyo, Batch. Doktora, kung di sa iyo, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Ang alam ko lang, yung mga herbal. Pero effective yung mga herbal. And even ikaw, sabi mo, okay naman ituloy yun. Dahil yung mga gamot na binigay mo sa akin, may content din nun. So ituloy lang, wala naman masama din sa herbal. At ito naman sinusunod ko, Doktora Kay. At salamat sa iyo, Doktora May, Batch. Malaki na talaga utang ko sa iyo. So ito, Batch, napakagaling na ni Cotton. Okay? Sabi mo nga, marami pa next time. So next time, sure bully natin si Cotton. So ayun mga kadogo, in-update ko lang kayo sa nangyari kay Cotton. Malungkot ako dahil hindi nag-take aside from our efforts, pero masaya ako dahil super healthy daw si Cotton. Okay? So dito na lang muna mga kadogo. And salamat sa mga viewers ko, sa subscriber ko, sa group members, FB friends. Salamat sa inyong lahat. Hindi po natin mararating to at hindi ko po mararating to without your support. Balang araw po may babalik rin po sa inyo ang mga supportang bigay nyo sa akin, lalo na kayo na mga supporter ko. Again, thank you and thank you for watching and may God bless us all. Update na lang ulit mga kadogo.